Maikling kabuuan ng No Limitang Here. Si Juan Crisostomo Ibarra ay isang binatang Pilipino na pinapag-aral ng kanyang ama sa Europa. Pagkatapos ng 7 taong pamamalagi roon ay nagbalik ito sa Pilipinas. Dahil sa kanyang pagdating ay naghandog si Kapitan Tiago ng isang salo-salo. Kabilang sa mga panauhin ay sina Pari Damaso, Pari Sibila, Teniente Guevara, Doña Victorina at ilang matataas na tao. Sa hapunang yaon ay makalawang beses na hiniya ni Pari Damaso ang dating kura ng San Diego ang binata. Ngunit ito'y kanyang pinagpaumanhin. Magala na nagpaalam at nagdahilang may mahalaga pa siyang lalakarin. Sinundan ni Teniente Guevara si Ibarra mula sa hapunan at ipinagtapat sa kanya ng Teniente ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang amang si Don Rafael, ang mayamang asindero sa bayang yaon. Ayon sa Teniente, si Don Rafael ay pinaratangan ni Pari Damaso na erehe at pilibustero, gawa ng di nito pagsisimba at pangungumpisal. Nadagdagan pa ng isang pangyayari ang paratang na ito. Minsan ay may isang maniningil ng buwis na nakaaway ng isang batang mag-aaral. Nakita ito ni Don Rafael at tinulungan ng bata. Nagalit ang kobrador at sila ang nagpanlaban. Sa kasamang palad ay tumama ang ulo ng Kastila sa isang bato na kanyang ikinamatay. Ibinintang ang pagkamatay na ito ng artilyero kay Don Rafael. Pinag-usig siya at nagsulputan ang kanyang mga lihim na kaaway at nagharap ng iba-ibang sakdal. Siya ay nabilanggo. Nang malapit ng malutas ang usapin ay nagkasakit ang matanda at namatay sa bilangguan. Di pa rin nasiyahan si Pari Damaso sa nangyaring yaon. Inutusan niya si Poltorero na hukayin ang bangkay ni Don Rafael sa kinalilibingan nitong sementeryo para sa Katoliko at ibaon sa libingan ng mga Inchik, subalit dahil sa umuulan noon at sa kabigatan ng bangkay ay ipinasya ng tagapaglibing na itapon na lamang ito sa lawa. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara, isang napakagandang bini-bini at larawan ng babaeng Pilipina. Siya ay anak-anaka ni Kapitan Tiago, isang mayamang taga-Binundok. Ang binata ay dumalo sa dalaga kinabukasan at sa kanilang pag-uulayaw ay di nakaligtaang gunitain ang kanilang pagmamahalan mula pa ng kanilang kamusmusan. Di nakaligtaang sabihin muli ni Maria Clara ang mga liham ng binata sa kanya bago pa man ito mag-aral sa Europa. Sa kabila ng nalaman ni Ibarra tungkol sa kasawian ng kanyang ama ay hindi binalak ni Ibarra na maghiganti sa ginawang kabuktutang ito ni Pari Damaso at sa halip ay pinagpatuloy ang balak ng kanyang ama, ang pagpapatayo ng paaralan. Sa pagdiriwang ng paglagay ng unang bato ng paaralan ay kamuntik nang mapatay si Ibarra kung hindi na iligtas ni Elias. Sa paglagpak ng bato habang ito inihugos ay hindi si Ibarra ang nasawi kundi ang taong binayaran ng lihim na kaaway ng binata. Sa pananghaliang inihandog ni Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas ay muling pinasaringan ni Pari Damaso ang binata. Hindi na sana niya ito papansinin, subalit nang hamakin ang alaala ng kanyang ama ay hindi na siya nakapagpigil at sasaksakin na sana niya ang pari. Salamat na lamang at napigilan ni Maria Clara. Dahil sa pangyayaring ito ay itinawalag si Ibarra ng Arsobispo ng Simbahang Katoliko Romano. Siya ay naging ekskomunikado. Sinamantala ito ni Padre Damaso upang utusan si Kapitan Tiago na sirain ang kasunduan sa pagpapakasal ni Ibarra at Maria Clara. Nais ng pari ng mapangasawa ng dalaga ay isang binatang Kastila, si Linares na bagong dating sa Pilipinas. Dahil sa pagkasindak sa gumuhong bato noong araw ng pagdiriwang, si Maria Clara ay nagkasakit at ito'y naging malubha. Salamat na lamang at gumaling dahil sa ipinadalang gamot ni Ibarra na ipinainom ni Sinang. Sa tulong ng Kapitan General ay napawalang bisa ang pagka-ekskomulgado ni Ibarra at ipinasya ng Arsobispo na tanggaping muli si Ibarra sa Simbahang Katoliko. Ngunit nagkataon noong sinalakay ng mga taong pinag-uusig ang kwartel ng mga sibil at ang napagbintangang may kagagawan ay si Ibarra kaya siya ay dinakip at ibinilanggo. Wala talagang kinalaman dito ang binata sapagkat nang kausapin siya ni Elias upang pamunuan ang mga pinag-uusig ay tahasan siyang tumanggi at sinabing kailanman ay hindi siya maaaring mamumuno sa mga taong di kumakatawan sa bayan.
Napawalang bisa ang bintang kay Ibarra sapagkat sa paglilitis na ginawa ay walang sinumang nakapagsabi na siya'y may kaalam sa kaguluhang naganap. Subalit ang sulat niya kay Maria Clara na napasa kamay ng hukuman ay ginawang kasangkapan upang siya'y mapahamak. Nagkaroon ng handaan ng bahay ni na Kapitan Tiago upang ipahayag ang kasunduan sa pagpapakasal ni Maria Clara kay Linares at samantalang ginaganap ito ay nakatakas si Ibarra sa bilangguan sa tulong ni Elias. Bago tuluyang tumakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Ibarra na magkausap sila ng sarili na ni Maria Clara. Anya'y ipinagkakalob na niya rito ang kalayaan at naway lumigaya siya ng matahimik na ang kalooban. Ipinaliwanag ni Maria Clara na ang liham na kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman ay nakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta at pananakot. Ipinalit sa mga liham na ito ang 2 liham na isinulat ng kanyang ina bago siya ipinanganak na nakuha ni Pare Salve sa kumbento. Dito nakasaad na ang tunay niyang ama ay si Pare Damaso. Sinabi niya kay Ibarra na kaya siya pakakasal kay Linares ay upang ipagtanggol ang karangalan ng kanyang ina, subalit ang pag-ibig niya sa binata ay mananatili magpakailanman. Samantala, tumakas na si Ibarra sa tulong ni Elias. Sumakay sila sa bangka at pinahiga si Ibarra. Tinabunan ng damo at tinalunto ng ilog Pasig hanggang sa makarating sa lawa ng malapad na bato. Ngunit naabutan sila ng mga tumutugis na mga sibil. Inisip ni Elias na iligaw ang mga ito kaya lumundag sa tubig at sa pag-aakalang si Ibarra ang tumalon ay hinabol at pinapuputukan ito ng mga sibil hanggang sa mahawi ang bakas ng pagkakalangoy at magkulay dugo ang tubig. Kinabukasan, nabasa ni Maria Clara na si Ibarra ay napatay ng mga tumutugay-gay sa kanyang pagtakas. Ang dalagay tahasang nanlumo at nawala ng pag-asa kaya't hiniling niya kay Pare Damaso na siya ipasok sa kumbento ng Santa Clara upang magmongha. Napilitang pumayag ang pare sapagkat tiyakang sinabi ng dalaga na siya'y magpapakamatay kapag di siya pinayagan ni Pare Damaso. Subalit ang balitang nabasa ni Maria Clara sa pahayagan ay pawang kabulaanan sapagkat si Ibarra ay hindi napatay. Salamat sa tulong ni Elias. Noche Buena nang makarating si Elias sa maalamat na gubat ng mga Ibarra, sugatan at nanghihina na. Doon niya nakatagpo si Basilio at ang ina nitong wala ng buhay. Hinabili ni Elias kay Basilio na kunin ang mga kayamanang kanyang ibinaon sa lupa sa may malapit sa puno ng baliti at gamitin ito sa pag-aaral matapos sunugin ang bangkay niya at ni Sisa. Wala sa isip ni Basilio na sinunod ang utos ni Elias. Bago nalagutan ng hininga si Elias ay sinabing, "Mamamatay ako kung di man lamang masisilayan ang pagbubukang liwayway ng aking inang bayan. Kayong makakikita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi." Ang wakas ng buod ng Noli Me Tangere.